Hello, good day everyone! Welcome to my YouTube channel, Pinoy Mavericks. This is J2 and ang guest po natin ngayon is a Filipino nurse. Her name is Ann Pidolin RN. Yes, hello. Good morning, sir. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin dito at isa namang nakakataba na puso yung matawag sa dulo na isang hour. Thank you so much. So, Ann, first question, what inspired you para maging nurse? Medyo mahirap yung question na yan, sir. Pero anyway, bakit nga ba ako na-inspire na maging nurse? Isa siguro, sir, sa naging inspirasyon ko makita mo sa sitwasyon na yung wala. Siyempre, sir, nanggaling din ako sa pamilya na nahirap noon, no? Iba kasi pagka may alam ka sa medical field. So, isa din siguro yun na nagpa-inspire sa akin. Kasi syempre pag sa probinsya, hindi sila naniniwala sa mga medical explanations diba? So yung mga sinaunang panahon, more on sa mga faith healer, diba? Mga ganyan. Pero pagka once na, isa din siguro yun sa nagpa-inspire sa akin. Para at least alam ko, lalo na pagka mga ganitong panahon na, tsaka syempre, yung parents ko din tumatanda. So isang mahalaga din na may alam ka para at least bago maibigay ng mga gamot or anumang procedure, at least alam mo, meron kang knowledge about that. Are you the only nurse lang ba, Ann, sa pamilya or may mga pinsan, tita, mga kamag-anak na nasa medical field din? Pero sa family ko, sa father's side, ako lang. So, ngayon, Ann, bale, saan ka nag-work ngayon? Sir, sa isang tertiary hospital dito sa Quezon City. So now, let's move on to your journey sa pagiging nurse. And kamusta naman ang college days? Kamusta ang mga subjects? To tell you honestly, sir, noon, actually, pag iniisip ko ngayon, nakalagpas na ako dun sa stage na yun. Parang, hindi ko na ma-imagine na parang paano ko ba nalagpasan yun. Pero anyway, sa subjects, syempre, sir, isa na yun yung mahirap, yung math. Syempre, hindi tayo magaling dyan. Oo. Pero, syempre, as long as nakikita ng professor na nag-e-effort ka, kahit na hindi ka man ganun ka mataas dun sa mga nakukuhang scores, pero as long as binibigyan mo din ng effort at yung willingness mo to learn, naipapasa naman po. What about, Ann, yung, syempre, di ba, pagka-college ka, may parang OJT yan eh. Kamusta naman ang OJT mo? Kamusta ang OJT? So far, okay naman. Tawag sa amin noon, sir, yung related learning experience. RLE. Okay. Yan yung mga duty namin. So, masaya naman na magastos noon. Kasi, may mga provinces kasi na nag-duty kami like sa Batangas, tsaka sa Macabebe, Pampanga. Pero ang experience ko kasi sa Macabebe noon is madaling magbaha doon. So, pag nag-duty kami, nagbabangka. Oo, pero yung sumakto pa na hindi maganda yung panahon. So yun, magandang experiences din yun na nakakapunta kami sa ibang lugar. Ayun. Syempre, exposed din sa mga pasyente. Ganyan. May mga experiences na pagka na-duty sa mga public hospital, yung alam bang parang gusto mong magbigay na lang ng pera para pambili ng gamot, pero bawal. Oh, bawal siya? Oh, sir, kasi bawal. Dahil syempre baka masanay sila, alam mo yun. So, hindi tinotolerate. Yun. Kasi minsan, di ba, nakakaawa na, like, syempre, lalo na pag sa mga bata, yung makabili ng gamot pang kung may fever, ganyan. Kaso, hindi naman pwede. Kasi sobrang hirap din. Meron ka ba mga patients na hanggang ngayon naalala mo pa? Wala na, sir, Basta ang naalala ko lang kasi as an OR nurse ngayon, yung pinakaunang scrub ko before is ortho, ORIF. Yun lang yung naaalala ko. Pero sa ibang patient, wala na masyado. Kasi sa tagal na rin ang panahon, sir, ilang years na. After school, nag-take ka ba agad ng board exam? Yes, sir. Siyempre.
Pero, yun po, nakagraduate, nag-take ng exam. Siyempre, i-share ko na lang din para at least ma-inspire yung other katulad ko na mag-fail ka man. Hindi nagsastop doon. I agree. So, yun. So, honestly, nag-take pa ako. Yan yung first take. But, unfortunately, hindi pa for me yung pagiging isang nurse. Hindi pa binigay sa akin ni Lord. So, share ko na din. Nag-try pa rin ako ng second chance. Yan. So, hindi pa din. So, hanggang sa parang sabi ko, baka hindi pa sa akin. Parang ayoko na. Parang ganun. So, matagal na panahon, sir, bago ulit ako nakapag-take. So, ito yun, yung last year. At saka, thankfully, binigay na sa akin ni Lord. So, totoo yung sabi nga na when the time is right, yun, ibibigay niya. So, yun. So, So, I want to share din, no? Para ma-inspire yung iba yung katulad ko na bakit ba naisipan ko ulit na mag-take? Yeah, oo. Oo. So, yun. So, talagang affected kami financially. Kasi meron kaming small business. I mean, ako yung nag-handle while yung husband ko naman yung nag-work. So, syempre, sir, as a businesswoman din, so meron tayong mga nagpapaikot, kumbaga. Syempre, hiram ko ng pera sa bangko, tapos i-stocks mo, ganyan. So, to tell you na short na lang, no, na explanation. So, ang nangyari, syempre, talagang lahat ng tao affected sa finances. That's true. Oo. So, sabi ko sa isip ko, or kinakausap ko si Lord, sabi ko, ano kayang gagawin ko para makatulong ako? Syempre, isa na din yun na, during that time, medyo mahirap maghanap ng trabaho, di ba? It is, ang daming ang nawala ng trabaho, di ba? Mm-hmm. So, yun. So, isa yun sa, siguro, in-impress lang sa akin. Sabi niya siguro, try ko kaya ulit. So, yun na nga. Ito na. So, tinry ko na. Nag-application na ako. Ganyan. Tapos, undecided pa ako kung magdadali ko ako o hindi kahit nakapag-apply na. So, ayun. Natapos naman. Nagawa lahat. Tapos, isa pang struggle pala yung pag-review nun kasi since wala kang pera, so hindi na ako nag-enroll ng review center. So eto, nag-self-review lang ako through YouTube. Mga YouTube lang din. Tapos sa mga Facebook lang din. Yan. Tapos isa pang mahirap din yun, sir. May maliit pa akong anak nun. Mga 2 years old pa lang din siya. So yun. Pero once na siguro nakikita ni Lord yung kung gaano ka dedicated dun sa ginagawa mo. Kahit na feeling mo sa sarili mo, ikulang pa yung inaral mo. Basta ipag-pray lang natin. Tsaka, alam mo yun, yung siya na yung bahala dun sa iba. Basta ginawa mo yung part mo na nakapag-review pa. Tapos, Lord, bahala na ikaw sa iba. So, yes, sir. So, in short, ayun, nakapasa nga ako last November 2022. So, isa na namang, sir, okay lang ba kung i-diretso ko na? Or may questions pa po kayo? Diretso mo lang. Oo. So, ganito. So, right after nalaman na pumasa, yung emotions ko nun, syempre, nag-aantay ako ng jeep noon kasi papunta ako doon sa, sa mother ko, papunta ako sa mother ko kasi tumawag siya that time. Sabi niya, wala siyang kasama. Meron po kasi silang karinderya. Sabi niya, wala siyang kasama. So, in short, ako yung dishwasher. So, diba? Tapos, edi yun. Habang nag-aantay ako ng jeep, may nag-message sa akin. Sabi niya, Ma'am, congrats. Siyempre, sabi ko, ano kaya to? Nakita na niya kaya yung result? Kasi ako wala pa. Tapos, ang hirap i-access yung result pagka yung that day or that, ang hirap i-access ng site. Kaya sabi ko, totoo na ba kaya to? Ganito man ito.
Alam mo, sir, habang nag-aantay ako ng jeep, tumutuloy yung luha ko. Kasi nung nakita ko din yung pangalan ko. Kasi actually before that, habang naliligo ako, tapos feeling ko lalabas yung result. Tapos alam mo yun, parang kinakabahan ako. Tapos wala lang, sige, okay. Habang on the way na ako, tapos nag-aantay, may nag-message. Tapos, edi syempre, mixed emotions na ako. Umiiyak na ako, ganyan. Tapos, nung dumating ako dun sa bahay ng nanay ko, sabi ko, Nay, bumasa ako. Tapos, with iyak-iyak, ganyan. Tapos, hindi, umiiyak din siya. Akala niya, nag-positive ako sa pregnancy test. Sabi ko, hindi. Sabi ko, nurse na ako. Di syempre, mas doble yung tuwa. Siguro syempre nung parents ko. Syempre sa sobrang tagal na nun. Tsaka akala nila kinalimutan na. Kasi minsan yung mga parents parang minsan sinasabi na parang sayang naman yung pinag-aralan mo. Tapos hindi mo na yung nai-apply. Yes. Kumbaga ganyan. So in short, kahit na matagal na yun, may right timing pa rin. Siguro si Lord para, it's not too late pa rin. Ayun, siguro. So, it was your mom yung talagang unang nakaalam? Oo. Kasi, yun yung, syempre wala akong idea yun na lalabas. Kasi, tapos bigla lang may nag-message, tapos on the way ako. Right then, dun niya nalaman. Nung pagdating ko dun niya nalaman. Tapos, syempre, sinabi ko na yun sa asawa ko, ganyan. So, in short, nga, mother ko yung unang nakaalam. Tsaka yung yung pangalan mo na dala-dala mo nun is, yun pa yung, kumbaga, pagkadalaga mo Yun Okay. This is just pure YouTube and Facebook. Yes, sir. Talagang, wala na akong libro nun, sir. Tsaka sa kapal ng libro, paano ko ba yun ma-review? More on YouTube na lang talaga noon. Tapos, may mga ginagawa ko, sinusulat ko. Then, para mas siguro yun yung isa sa ko, para mas ma-retain sa utak ko. Yung isa yung sinusulat ko din. Yun. More on, pakikinig din ng mga Q&A. Okay. So, di ba meron kang work? Paano mo siya sinisingit in your daily... Araw-araw ka ba nag-review or... Sir, that time wala akong work. Pero, mahirap din yun sa part ko as a full-time mom. Kasi, may naglalatch akong anak. So, ang ginagawa ko, pagka nakatulog na siya sa gabi, saka ako babangon until madaling araw para makinig, magsulat, yan. Kasi, ako lang mag-isa nun lahat I mean, syempre, dalawa na yung anak ko, may isang maliit pa. Tapos, syempre, pumapasok online. Kahit online class, syempre, ang dami mo pa rin mga gawain nun. Tapos, pupunta ka dito sa sideline ka sa mother mo para para maging dishwasher. So, nung pumasa ka na, Ann, nakapag-work ka na ba agad sa hospital? Nag-apply ka ba agad or hindi pa? Yan. Magandang tanong yan, sir. Kasi, nung pumasa ako, syempre, sabi ko, okay, pumasa na. Anong next step? Yes. Tapos, syempre, andun pa rin yung fear ko na, hindi ko kasi kiniklaim sa sarili ko na that's me. Alam ko, si Lord ang may bigay sa akin nun. Kasi, for me, hindi enough yung mga nireview ko. Parang, it's a miracle talaga na galing sa kanya. Yun. Pero, syempre, nung na-receive na yung good news, and then, eto na, naisip ko na naman noon, paano nga ba papasok sa hospital? Syempre, isa sa iniisip ko, mabubuli ako. May seniority, ganyan. Kasi syempre, parang isang novice ulit ako isang beginner ulit ako Tapos, ang dami ko nang nakalimutan, parang ang dami kong need i-catch up, ganyan. Hanggang sa nakilala ko yung isang customer ko sa tindahan na isa din siyang nurse. Pero nagpe-preceptor na siya ngayon. Sabi niya mag-apply din daw ako. Pero, ayun, mas pinili kong itry. Actually, sir, ang tagal ko din pinag-isipan muna kung mag-a-apply na ba ako, ready na ba ako.
Ang tanging dasal ko nun is, Lord, bigyan mo ko nung confidence, nung lakas ng loob ba na, tsaka, okay na ba ako mag-apply? Okay na ba ako pumasok sa hospital? Yung ganun ba? Oo. Hanggang sa, ito lang din yung in-applyan ko na hospital action. Tapos, thank God, kasi natanggap naman din po ako. Ayun. So, yun nga, nandito na po ako sa hospital, nag-work for magi 8 months po siguro bago lang. Magi 8 months na din. So, from yung start, syempre, nag-start po ako sa ward area, ganyan, hanggang sa napunta po sa special area, which is yung department ko ngayon sa OR po. Ayan, sir. So, kamusta naman yung pinaka-day one mo sa hospital? Anong mga nararamdaman mo during that time? Pagpasok mo sa hospital na mag-work na ako? Syempre, hindi maikakaila yung kaba. Syempre, i-excite ka, kinakabahan ka. Pero, as long as you are, yung kumbaga bago gawin mo yung isang action na yun, pagtatanong ka dun. If you're not sure dun sa gagawin mo, consult mo muna yung superior. Yan, sir. Tsaka, hindi nawawala yun. Laging nagpipray talaga ako kasi syempre yun yung panlaban mo, dun ka malakas Diba? Ngayon. What about the working hours? Kamusta naman ang working hours? Working hours wise, sir, kasi pagkabago ka, pagka-probationary ka pa lang, talagang 8 hours ka lang, tapos 5 days. Kaya lang, pag nasa ward area, syempre sir, medyo madami ka kasing mga tasks doon. So, minsan, hindi ako nakakapag-out ng eksakto sa oras. Pero, that's okay. Kasi, syempre, gusto ko rin katapos yung trabaho ko. Yung walang masasabi pagka in-endorse ko. Na kulang-kulang, ganito. Pero, ako naman yung attitude ko is, kahit, basta okay lang sa akin mag-extend basta matapos ko. At least na-accomplish ko that day yung dapat kong matapos. Ayun. So, ang work is 5 days a week then? Yes, sir. 5 days a week, tas 8 hours. Tapos, once na, after 3 months po siguro, or 4, yan na, yung pwede ka nang mag 12 hours. 12 hours, like, kunyari, 6 to 6, 6 a.m. to 6 p.m., ganyan. Okay. Pero, 5 days pa rin yun, 12 hours? Or overtime na yun? Hindi, naman po yun, sir. Minsan, sa isang linggo, 3 araw yung pasok mo. Tapos, may 3 days off ka, ganyan. So, iba-iba naman po yun. Sir. Pero, ang alam ko po is, maximum lang ng mga 4 days na straight. Tapos, off mo na yun. Minsan may off din na 4 days, 3 days, ganyan. So, depende po dun sa scheduling din. Okay na rin in a sense na yung kumbaga, talagang doon sa 12 hours, sulit na din. Tsaka parang, kasi pagka-fix na 5 days, tapos 8 hours, parang yung 2 days na off mo, parang ang saglit lang. Parang, Monday na ulit. Yes, of course. Saglit lang, kabilis lang. So, yun ngayon, mas okay kasi you have more time with their family. At saka yun, kung may mga kailangan kang asikasuhin, at least, nagagawa din. So, yan, sir. Sir, kasi honestly, di ba, nag-enroll ako sa training sa TESDA. Tapos, dapat hindi ko na yun i-go kasi may language training pa ako. Language training is, yung sa German language. Kasi, habang working po, nagtitry na din po ako mag-apply abroad. So, yun. So, kaya medyo busy po. Ang daming pinagsasabay-sabay.
So, kamusta naman yung mga pasyente mo ngayon? Sir, okay naman. I mean, kasi sa amin, sir, sa OR, hindi kasi ganun ka direct patient care. Kasi pag nasa OR, syempre, sir, nakasedate yung patient. Okay. Tapos ako, kung ako yung scrub, ang role ko is passing ng instruments dun sa surgeons. Tapos keeping the sterile field na, yun, yung sterility. So, yun. So, once kasi na i-transport namin siya sa post-anesthesia care unit, hindi pa siya fully awake kasi may mga effect pa yung anesthesia. So, so far naman, sir, ng mga procedures ko, okay naman yung pasyente naman. Tsaka, nakakatuwa rin, sir, na meron yung mga cases na rare, maipapasa sa akin. Diba? Yung gano'n. Like, siguro example is yung kahit alam ko hindi kayo sa medical field, no? Pero nakakatuwa rin na isa ka sa ilalagay ng mga managers mo. So, meaning to say, pinagkakatiwalaan ka dun sa case na yun. So, yun. Like, yung mga rare cases na sternotomy, mga ganyan, na bibihirang gawin. Kasi the usual na mga cases na operation mga cholecystectomy, mga appendectomy, medyo medyo madalas na yung ginagawa Unlike dun sa bibihira talaga, tapos ikaw yung mapupunta as from nurse, talaga namang nakaka-proud din sa sarili. So, yun. Yan lang, sir. Oo nga pala, pagka pupunta ko ng hospital, bakit ang dami ko nakikita ng mga klase ng nurse? May naka-scrub, may nakaputi. Ano ba yung ibang ibig sabihin nun? Sir, kasi pag nasa OR ka, so sterile yung field. So, like ako, pag pumapasok ako, naka-civilian ako, doon ako nagpapalit ng uniform ko, ng hospital uniform. Iba-iba din po kasi yung sa mga hospitals, kung ano yung mga uniform nila. Meron yung mga naka-white. So, depende naman po yun sa hospital, kung ano yung talagang uniform nila. Pero, bilang isang scrub nurse, yun po yung sa amin, na dapat pag pumasok ka dun sa department is yung kumbaga yung damit mo naka-proper proper uniform. May head cap, may mask, may kung sa shoes mayroon ka din booties, or may scrub shoes, ganyan. Dapat yung suot mo doon lang, hindi mo nilalabas kasi syempre madumi outside. So, dapat keeping the sterile area po. So, syempre, OR nurse, hanggat hindi natatapos ang operation, andun ka lang din, di ba? Yes, sir. Kung ikaw yung naka-scrub, andun ka din. Hindi ka pwedeng syempre, kailangan, ikaw yung ikaw yung kumbaga assist ng ng surgeon. Ikaw yung tagabigay ng mga instrumentong kakailanganin niya. So, hanggang sa matapos, dapat nandun ka. Kasi, kahit hanggang sa matapos yun, may responsibility ka pa din. Pag post-op care, linisin yung, syempre may mga betadine, ganyan. Linisin yung pasyente bago siya i-transport sa PACU, sa recovery area. Maraming din, sir. Maglilinis ng room, ng OR table, lahat po, instruments, ganyan. So, ito yung nakatayo lang kayo? So, hindi lang during the procedure, may mga aftercare pa. Nakatayo? Oh. Yes, sir. Oh my. So, ang haba nun. So, may mga cases talaga, sir, na mahahaba. 4 hours, 6 hours. Depende dun sa
pagka-severe nung case. Depende kung ano pa yung mga gagawin. May mga iba naman na hindi ganun kahaba. Meron din matataon na matagal talaga. In some cases, may nagre-relieve naman para lang kumain ka. Tapos babalik ka din. Scrub out ka lang din muna. Tapos para makapag-lunch. Then, after, balik ulit po sa field. Pero in your case, nagpapapalit ka ba para mag-lunch or hindi diretso ka? Sa ibang case, sir, hindi. Unlike na talagang sabihin sa akin ng manager ko na, sige, mag-out ka muna. Ito si ganito, papalit sa'yo. Yun, sir. Kasi yung iba, tinatapos ko. Like, kasi sir, pagka meron mga case na frozen section, yung kung malignant ba or hindi, ganyan. So, inaantay muna. So, matagal. Pwede din naman umupo pagka hindi pa ongoing, pag nag-aantay lang ng result. Pero pagka ongoing, syempre hindi. So, pagka kaya pa, go lang. Let's say 4 hours, 5 hours. Ay, opo, sir. Kaya minsan pag uwi ko talagang tinataas ko yung paa ko. Kasi sobrang nakakangawit. Pero pagka nasanay ka na din medyo okay naman na. Pero yun lang, bawi ka na lang din sa mga off mo. Ganon. At least nakakapagpahinga ka rin. Kaya yun yung isa sa maganda rin sa scheduling ngayon na may 12 hours at least kasi yun nga, hindi naka-fix na 2 days lang yung off mo unlike before na pagka 8 hours. So yun, sir. Tsaka pwedeng maging busy din maghahanap ka din. Hindi porket walang case, wala ka nang gagawin. Maghahanap ka rin talaga ng dapat matutunan mo pa. Like sa mga pagre-request ng mga supplies. Marami pang ibang mga paperworks yeah. Na pwede. Oo. Kasi kasi ngayon, sir, bago pa lang po ako, more on scrubbing. Pero pagka ganyan, hindi masyado busy, yan yung mga tinuturo nila kung paano mag-request ng supplies na gagamitin for dun sa specific case. Yan. Ayun, sir. So, may mga iba pang mga dapat pa din pang matutunan, lalo na pagka walang ginagawa. Walang ongoing na cases. In your opinion, Anne, tuwing kailan nagiging mahirap ang trabaho ng isang nurse? Siyempre, sir, challenge pagka yung sa case din ng patient, mahirap. Yung ang daming gagawin. Yung lalo na pagka mga nagdi-desat or kaya yung nagbi-bleed. Yan, syempre, talagang mabilisan yung dyan, yung action. Ma-action ang field, ganyan. Pero, syempre, nairaraos naman. Oo. So, pag nasa OR, talagang mabilis ang galawan talaga, Ann? Totoo ba? Is it true? Yes, sir. Syempre, dapat maging alert ka. Oo. Syempre, naka-open yung field May bukas na So, syempre, dapat mabilis din. Syempre, mabilis na sigurado tayo dun sa ginagawa natin. Oo. Importante yung pagiging alerto. Alerto ka yung tinitingnan mo kung anong ginagawa. Tapos at the same time, ina-anticipate mo rin kung ano ba yung next kailangan ng doktor mo, ng surgeon mo, para at least ready ka na kung anong iaabot mo. Ano naman yung mga bagay na nagustuhan mo sa trabaho mo ngayon, Ann? Satisfying kasi pag yung yung nagagawa mo ng maayos. Nakakapag-serve ka yung dahil dun sa trabaho mo, nakakapag-save din ng lives ng people. Hindi man ako doktor, pero syempre, isa din sa part yun. Diba? Sa pag-aalaga. Yan, sa ano pa bang ibang term yung pagsiserve? Serving other people. Serving,
yung patients, ganyan. Any plans of going out? Yes, sir. Siyempre meron. What do you mean going out? Going abroad? Yes, working abroad, to work. yes. Yes, sir. Actually, inuumpisahan ko na nga din. Dahil nga, syempre, may pamilya na ako at syempre gusto ko rin sila mabigyan ng magandang future. Nagsistart na rin po ako na mag-apply. So, currently, sir, while I am working, so meron din po akong language training. Kasi, sir, ma-share ko lang, no, syempre din sa mga ibang mga kapareho ko din na hindi pa, yung walang enough budget. Kasi, sir, syempre gusto ko rin mag-take din sana ng NCLEX, which is yun yung para maging USRN. Yeah. If narinig niya na yun. Oo. Or kaya kung gusto mong pumunta sa UK, mayroon ka pa rin exam na pagdadaanan, which is yung OET or CBT exam. Yun naman po so i-share ko lang kasi syempre yun ay mga pagkakagastusan. So yun, sa ngayon sir, pinili ko na lang muna yung offer na nagla-language training na wala akong babayaran. Kumbaga mag-sponsor yung agency. Sila yung mag-train sa'yo. I mean, oo yun, for the language training. Tapos siguro it takes 8 months. So before papunta ng Germany, kailangan mag-exam muna. Kailangan medyo ka muna sa training, sa language nila. Yun. So yan po yung ginagawa ko ngayon. May online class sa gabi. May after duty, may klase sa gabi. Tapos kinabukasan duty ulit. So, yan yung mga pinagpakaabalahan ko sa ngayon. Pagka may time naman na free, syempre, naman, sa family naman din. Ano sa tingin mo yung makakapagpapigil sa'yo mag-abroad, maging nurse sa ibang bansa? Nasa kino-consider ko kasi syempre, sir, may mga anak ako. Tapos pag sinasabi, Mommy, huwag kang magganito. Pero nandun kasi yung alam mo yung kailangan para naman din sa future. So yun. Sa ngayon, wala pa akong maisip talaga. Siyempre, yung anak ko kasi ayaw niya. Ayaw niya akong umalis. Parang mas gusto nila yung dad nila. Kaya lang, parang ina-grab ko yung opportunity ngayon na ang mga nurses medyo mas madaling makapasok. Yes. Diba, parang dahil sa shortage din ng mga healthcare provider sa ibang bansa. So, kumukuha sila dito sa atin, sa Pilipinas. Correct. So, yun. So, isa sa ginagrab ko yung chance na yun. Na at least makapasok. Makaalis din ako. Siyempre, yun nga po, isa din yung para sa future, tapos para din sa family, sa parents ko. Kasi habang, syempre may medyo tumatanda na rin sila, medyo makatikim din ng magaan na buhay, yung ganyan. Tsaka masarap din sa pakiramdam na ikaw nagbibigay, diba? Para sa magulang. Yan. So, yun, sir. So, kahit mahirap man, pero kailangan isidido. Okay, so Anne, ito naman para sa mga upcoming students and doon sa mga medyo matagal na rin gumraduate pero medyo nawalan na ng pag-asa mag-take ng board exam. Ano naman yung pwede mong maipayo sa kanila or advice? Like ako, ang tagal na yun, mga 12 years. Tapos ngayon, isa na din akong nurse. So, siguro, huwag mawala ng pag-asa. Kasi, ibibigay yan pag para sa'yo. Mag-aral lang, magtiyaga lang. Kasi, nire-reward naman ni Lord yung mga pinaghihirapan natin.
maybe hindi lang sa gusto mong oras, sa gusto mong agad, yung gusto mo agad ganito, may answer agad yung prayer. But, nasa paghihintay. Yan. Kasi, pag ibibigay niya talaga yung right timing, talagang buhos din. So, yun. Yun lang siguro, sir. Hanggat naman, hanggat nabubuhay tayo, may pag-asa, di ba? Laging may pag-asa. So, kahit man nasa sitwasyon ka na napakahirap, di mo alam paano lulusutan, paano ka makakalabas, basta may kasamang prayer din at pagsisikap, makakaahon ka din. So, parang kasi ganyan din ako noon na hindi ko alam saan ako, yung utak ko hindi ko na alam kung anong solusyon. Yung parang puro, na lang, hanggang sa, ayun nga. Basta lagi lang din na sa prayer natin, yun nga, yung may ginagawa ka din. Hindi lang yung puro complaints. Meron ka din ginagawa para makalabas ka dun sa sitwasyon na kung nahihirapan ka. So, yun. Yun lang po. Okay, thank you so much again, Miss Ann Pedolin RN. Sir, sana may napulot silang araw. Ayun. So, yun lang. Maraming salamat po. At naway, meron kayong sa mga listeners ni Sir Maverick, tama po ba? Naway, meron kayong napulot na lesson at na-inspire na hindi habang buhay or nandyan tayo sa mahirap na sitwasyon. Dadating din yung panahon na medyo makakapag, ano bang proper term dun, sir? Makakaahon-ahon, medyo, alam mo yun. Yeah. So, yan lang. Yun lang po. So, yan, sir. Okay, once again, let's give it up. Yay! Thank you po.